Dahil nga sa tuloy-tuloy na pag-ulan at pagbaha, marami sa ating mga kapatid ang nananatiling nasa evacuation center. Gaya na lamang sa Nangka Elementary School sa Marikina City. At para sa live update, makakasama natin si Doc Richard. Doc, kamusta ang kalagayan ng ating mga kapatid dyan? Good morning, Mami Chiki, and good morning mga kapatid. Nandito po tayo ngayon sa Nangka Elementary School kung saan pansamantalang nanunuluyan ang ating mga kapatid na nasalanta ng bagyo. So eto na nga, Mami Chiki. Noong weekend kasi merong 375 families na nandito. Pero ngayong Martes, 98 families na lang ang nandito ngayon. So umuwi na sila matapos maabisuhan ng LGU na pwede na silang umuwi. At isa nga sa mga nakausap ko dito, Mami Chiki, nung nakaraan, kanina sinabi niya na pumunta siya dito, lumikas na siya ng kusa dahil nga natakot siya doon sa bagyong Ondoy. Yung experience niya noon, hindi niya kinaya. Tapos, isa pang maganda dito, Mami Chiki, na ginawa ng Marikina dito sa evacuation center ay nakahiwalay ang mga persons with disabilities, ang mga senior citizens, and eto pa, Mami Chiki, meron ding pet evacuation area. Tapos meron ding area para sa mga buntis. So bilang doktor, Mami Chiki, natutuwa ako dito kasi alam nyo ba, sila yung mga vulnerable population, sila yung mga mabilis mahawa ng mga sakit. Eto nga, papasok tayo dito sa isang classroom kung saan nandito yung mga PWD or persons with disabilities. So meron ditong 5 pamilya sa loob, so kakausapin natin sila. So eto nga si Mami, hello po. Good morning. Ano pong pangalan nila? Sheila po. So si Ma'am Sheila, ilang araw na po kayong nandito sa evacuation 2 center? days na po. So 2 days na po kayo dito. Mataas po ba yung baha sa inyo? Hindi pa naman po nung lumikas kami, hindi naman umano. Hanggang dito lang po sa may bukong-bukong. So nandito na sa inyong paa yung baha. Lumusong po ba kayo sa baha? Ay, siyempre po, naglakad kami pataas kasi pumunta na po kami palikas na po. So si nanay pala ay bulag, so hindi siya nakakakita. At sinabihan na siya ng kanyang pamilya, di ba nanay, na pumunta na siya dito. Ayun po yung pamilya ko, kasama ko po. Kasama ni nanay ang kanyang pamilya dito. Bulag din po yung asawa. Bulag din po yung asawa ninyo. Ayan. So yung ibang bata dito at saka yung ibang pamilya ay natutulog. So hello po, good morning po sa inyo. Lumusong po ba kayo sa baha? Kasi yung higaan po namin, sobrang basa po, may tumutulo kasi sa tasa. Ayan. Maraming salamat po. Ito po ang latest dito sa Nangka Elementary School. Balik po sa inyo dyan sa studio. Maraming salamat, Doc Richard. Alam mo, maganda na nabibigyan sila ng extra care dahil alam naman natin ang ating mga kapatid na PWD ay yun na nga, mas nangangailangan ng pagtutok sa mga panahon na ito. Maraming salamat sa iyong update, Doc Richard. Balikan natin si Doc Richard para muling silipin ang sitwasyon ng mga kapatid nating nasa evacuation center sa Barangay Nangka sa Marikina. Doc, ano bang ginagawa ng barangay dyan para talagang tulungan pa ang ating mga kapatid dyan, Doc? Good morning, Mami Chiki. Nandito pa rin tayo sa Nangka Elementary School na nagsisilbing evacuation center ng ating mga kababayan. And as of 6:30 ngayong umaga, meron na lang 83 families na nandito. So 98 yan kanina, naging 83 na lang. Tapos 463 individuals. At eto nga, papasok tayo dito sa classroom para kumustahin yung ating mga kababayan in terms of doon sa kanilang kalusugan. At kasama natin ngayong umaga ang mga masisipag na health workers dito sa Nangka Elementary School, so dito sa evacuation center. So kasama natin si Ma'am Princess. Ma'am, kumusta po yung sitwasyon ng ating mga kababayan dito? Hindi ko narinig. Kumusta po yung sitwasyon nila dito? Okay naman po sila. Tinatanong namin sila kung ano yung mga pangangailangan nila. Agad naman po namin tinutugunan. Ito, bilang pag-prevent po nung, halimbawa, nandito po sila sa mga evacuation center, una naming binibigay po vitamin A, para pampalakas po ng resistensya ng mga bata. Ano po yung mga karaniwang health complaints ng mga nandito? Usually po, nilalagnat, ubo-sipon. Yun po yung mga usual. Tapos, yung mga nasugatan, mga lumusong sa baha, binibigyan din namin sila ng doxycycline para po ma-prevent po yung leptospirosis. So, readily available lahat ng mga gamot na Yes kailangan po. nila. And
narinig ko pati yung mga senior citizen na nakalimutan yung mga maintenance medications nila, meron ding available Yes dito. po, meron din po kaming ready na ibibigay sa kanila kung sakaling nalimutan po nila. Ayan, napaka-efficient talaga ng Nangka Elementary School. Maraming salamat, ma'am. And of course, ngayong umaga, kasama rin natin ang si Kapitan Celso. So, nandito ngayon. Sir, kumusta po ang sitwasyon dito sa evacuation center? Sa ngayon po na maayos po ang sitwasyon po dito sa ating evacuation center. Dahil sa ating mga pag-iikot, okay naman po ang kanilang sitwasyon dito, kalagayan ng bawat isa. Kaya lang hindi po maiiwasan, siyempre yung sipon sa mga tao. Yes. At ito ay isa lamang out of 31 evacuation centers dito sa Marikina. Ano po yung mga paghahanda na ginagawa nila, sir? Ang una pong ginawa namin, yung paghahanda po namin, agad po namin inabisuhan ang aming mga nasasakupan dito sa Barangay Nangka, sa laylayan po ng Bayabas area, Camacho at resettlement area. Nakabasa rin po ang aming mga sasakyan para sa pag-pick up o paglikas ng mga taong na inaabot po ng tubig. Ayan, last na po, sir. Ano po yung ibang tulong o resources na kailangan ng mga nandito? Siyempre, unang-una, yung kanilang yung pantawid, gutom, mga financial, siyempre, at iba pang mga bagay na dapat gawin ng barangay na ibigay po ay para sa kanila. Katulad po, for example, yung ibang bagay sa mga tao na binibigay po namin, mga example, grocery, gano'n. Yan po binibigay namin. Okay. Maraming salamat po, Caps. At yan po ang latest dito sa Nangka Elementary School. Balik sa inyo dyan sa studio. Alright, maraming salamat sa iyo, Doc Richard. Mga kapatid, Dimples Romana po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong issue at headlines. Mag-follow na po at subscribe na sa social media pages ng News 5.